Yan. Okay. Mike, naririnig na ba ako niyan sa mic? Hindi natin alam. Kasi nakakonekta dun yung sa boya eh. Oh, let's start. Ano pag-uusapan? Ano ba gusto mong mangyari? Ano ba gusto mong topic? Meron ka dito, Big Bang FPJ. Ano to? One Piece. Mount Everest. Ang hirap i-relate, boy. Ha? Ang hirap i-relate. Ano mo rito? Ano ang pinakakursunada mong topic? Saan? Dito, sa mga sa mga tawag dito, sa mga sinet mong topic na to. Nag-start na tayo recording. Pinakita ko yan sa'yo kasi yan na yun. Okay. Hindi, ano nga pinaka-trip mo dito? Kahit ano. Let's start with Big Bang. Bro, Big Bang. Ano meron sa Big Bang? Ano gusto mong pag-usapan about sa Big Bang? Creation. Paanong way ng creation? Creation. Ito. Tinrate natin. Podcast. Kaya Creation. Kaya naisip kong i-podcast ang first day natin ay Big Bang. Kasi yun ang creation. So gusto mo mag-share ako halimbawa ng idea ko about sa Big Bang? Ano ba idea mo about Big Bang? Something interesting lang na maybe unique sa akin. Kasi parang pagka sinabing Big Bang, science eh. Diba? Belief ng mga scientists, ng mga experts. And then parang lagi na lang, it always contradict yung sa belief ng religions. Particularly Abrahamic faith. Ano meron sa Abrahamic faith? Abrahamic faith, Jewish, Christians, and Muslims. Diba? All of those three, para ang belief nila is yung creationism instead of Big Bang. Pag sinabing creationism, yung human beings and everything else made by God. Diba? In a particular system, particular sequence. Okay? Let's say, human beings. Kasi diba sa Bible, parang yun yung kasi pinaka main point ng ng creation eh. Yung human beings, parang siya yung center. Diba? Human beings created from dust or ano ba? Soil, ano ba? Alakabok. Alikabok. Tapos parang kontra siya sa parang it always contradicts eh. 'Di ba? Abrahamic faith kontra dito sa Big Bang. Kung di ako nagkakamali itong si Big Bang pinostulate pa. Tama ba yung term pinostulate? Or pinropose siya ni Edwin Hubble something. Scientist back in the 1800s if I'm not mistaken, no? So, ang idea ng Big Bang is parang lahat ng bagay is nagsimula sa isang certain entity like an atom. And then from that small matter, I don't know what it's, if it's an atom or quark or whatever, 'di ba? From there unti-unti siya nag-expand, 'di ba? Kaya sa tinawag na Big Bang kasi parang sumabog siya from something na maliit, and then biglang nag-expand hanggang sa ngayon. Sabi nga ang universe ay pa rin, nag-expand pa rin continuously, hindi natatapos. So from that explosion, na-create yung mga tawag dito, stars. Yung mga stars, yung mga galaxies, and then yung ating solar system is sentro niyan yung araw is just one of the stars, in fact one of the smallest, di ba? Tapos from that star, yung sun, nagkaroon siya ng parang sarili niya ring mini explosion, di ba? Tapos from doon sa mga parang ano ba tawag doon, projectile yun, talsik na yung mga element kayo ng kasi mga parang ano siya pagka pwede mong i-relate ang Big Bang sa nuclear bomb. Bakit nuclear bomb? Kasi ang Oppenheimer yan. Yeah, Oppenheimer. Kailan lang yan? Kakapalabas lang yan. Di ko na Oppenheimer. Kasi ang idea is to create an energy
na continuous siyang nangyayari. So kaya na-invento yung nuclear power plant. Pero hindi yun yung idea. It's not more on the nuclear power plant. It's more on the talagang paggamit ng nuclear as an explosion para sa mga tao. So, kung nangyari ang Big Bang, sumabog siya, nagke-create pa rin siya ng continuous na stars and planet. Parang ganon din yung nuclear bomb. So, ano siya, fission naghihiwalay, nagbabanggaan, nagbabanggaan. Technical terms, okay. Oo. Sige. Fission, di ba? Fusion! Okay. Ano ba yan sa fusion? Dragon Ball, magkukunik. Oo, magsasama sila. Fission naman, maghihiwalay. So, technically, parang tumatalbog-talbog yung atom na ganyan. And then, it creates another energy. Ngayon, ano ang kahinaan ng nuclear energy, nuclear power plant? Magamit siya ng na-expire na or nasisirang nasisira yung mga nasa loob niya. Parang yung half-life. Hindi, half-life sa gamot yata yan Hindi, sa lahat ng bagay may half-life. Lahat ng bagay parang yung magnet, di ba? Yung continue, yung inimbento ngayon? Neodymium magnet. Hindi, yung imposible ka daw makakreate ng continuous sa bagay. Yung parang same na gumaganon. Yung, anong tawag dito? Pucha, nakakalimutan ko Something device Oo, yun. Puta, nakakalimutan. Pareho ng bobo. Pareho na ng bobo. Sabi ko sa'yo Maalala ko rin yan, nasa dulo ng dila. May lilitaw yan. Ano yung tawag dito sa workout na to? Yan. Sasabi natin. Hindi, parang kasama din yan Yung ano na yun is continuous siya nangyayari hanggang sa pahina siya ng pahina. So technically, a nuclear bomb, hindi naman siya palakas or hindi siya nagke-create ng additional energy. Nag-e-expand lang siya continuously up to ilang sabog. So doon siya nag-e-expand na gano'n. Yun yung diferensya nung nuclear bomb sa Big Bang. Big Bang creates. And sabi nga, when you destroy something, you create another thing. So, technically, ang sinasabi din natin na hindi pa natin na-discover lahat. Kasi diba, titingin niya mga sa mga telescope nila. Pagtingin, silip silang ganun. Ang sinasabi nung isa, ang light is mas mabilis sa any kind of energy in the universe. Except yung tiniturize nilang dark energy yun sa dark matter. I forgot yung parang siya mas mabilis pa sa light energy. I'm not familiar. Yung search natin. Kita, nag-internet na tayo. Aso sa internet? Dark matter faster than speed of light. Meron bang ganun? Yung tachyon. Okay. Tapos, wala nakalagay. Ako nakaisip. Okay. Hindi sinagot yung Google. So, yung tachyon, mas mabilis daw siya sa speed of light. So, technically, excuse me. Hindi man nakikita yung tachyon. Tachyons are invisible. In fact, even light is invisible. Yeah. Pero nakaka-capture kasi siya sa imagery natin. So, ang ginagawa, sisilip na ganon, ng sobrang pagkalayo-layo. Pero ang totoong nabu-view nila is the past. Interesting. So, paano nangyari yun? So, technically, masisilip mo ba ang Big Bang? Theory pa lang yun. Kasi, doon umabot tayo sa web, cosmic web. Yun daw yung parang dulo ng universe na na-discover ng tao. Kasi ang light, so siya lang yung nakaka-capture mo, tapos 'di ba, ang speed niya sobrang bilis. So sa sobrang bilis niya, all throughout ng pangyayari, as time goes by, nakaka-capture niya dahan-dahan yung nangyari sa past. Kasi continuous moving ang
ang ano natin, ang universe natin. Ang hindi mapatunayan is kung may multiverse. Oh. These are, Ngayon, tatanungin kita, naniniwala ka ba sa multiverse? Well, bago ako pumunta dyan, no? Kasi nawala ako dun sa intro kanina. May sinasabi ako something na unique na belief ko. Na I think nawala sa iba. Even sa mga Abrahamic faith. Okay, kasi parang ang nangyayari lagi, parang contradicting nga yung creationism saka yung Big Bang Theory. Kasi sabi, sa creationism, yung lahat ng beings, including human beings, nagsimula siya sa evolution ba? 'Di ba? Something na maliit na matter na ano ba tawag dito? Magiging moss, magiging ano yun? Plankton. Magiging plankton, 'di ba? Yung walang buhay, then eventually magiging maliit na organism or whatever, and then magiging animal siya. From the sea, tas biglang mapupunta sa lupa hanggang sa mag-evolve, mag-branch into different creatures. Mayroong mammals, may amphibians, may avians, and whatsoever. Diba? Kaya lang, sa creationism kasi, parang automatic na eh. Diba? Like human beings. Human beings. Huwag na tayo masyadong lumayo. Diba? Adan Eva. Human beings, bigla na lang ginawa galing sa mud. Diba? Iba nagsasabi galing sa dagat. Silipin mo tol kung kita ako doon sa camera. Dahil utusap pa, nag-i-explain ako. Yan. Sakto lang. Ikaw upo ka tapos sisilipin kita. Sige. Yan. Nakatago ka dito. Tago ako? Oo. Kaya atras ka na, galaw ka ng galaw eh. Ganun ba? Kaya nga, nakapokus lang ako ganyan. Okay, so balik ako. So, para sa akin, hindi naman nila necessarily kailangan mag-contradict. Kasi imagine, di ba? Ano ba yung component ng mud? Sa tao na lang muna tayo. Nung tayo masyado lumayo sa banda sa animals. Di ba? Sabi, gawa sa mud. Ano ba yung component ng mud? Ba yung mud? Di ba? May lupa dyan, may minerals dyan, may water. Di ba? In fact, yung ordinary... May nabasa ako dyan eh. Di pa ako tapos, mamaya na. May nabasa ako dyan. Wait lang. Para isingin ko kasi makakalimutan ko to. Na pag ang isang planeta daw nagko-consist ng tiyon. Ano yung tiyon niya? Carbon, hydrogen, oxygen, hydrogen. So pag nagko-consist ang isang planeta ng tiyon, kaya niyang bumuhay ng life. Kasi parang ngayon yung Swan plus theory ni sino ba yung sa Louis Pasteur. Yung pasteurization ng gatas. Alam ko siya rin yun. Anong church yun? Ha? Anong church yun? Hindi ko alam kung anong church yan. Basta parang yung sinasabi mo na sa chon na yan. Louis Pasteur. Si Louis Pasteur. Ang alam ko nag-postulate niya sa kanyang gago yung may scientist. Kala ko Ano kala mo? Kala ko pastor. Gago. Louis Pasteur. Louis Pasteur may pinostulate siya something. Postulate na. Hindi ko alam kung tama yung term na yan. Yung sa kanyang swan neck theory or experiment ata. From there, may kumuha lang siya ata ng tubig na, ewan ko kung pro-sour, tapos pinakuluan niya. Then eventually, after it boils, nag-mix yung mga chemical, tapos lumabas yung COHN na yan. So parang sinasabi niya, yun yung component na yun is eventually, pag nag-mix up siya together, makaka-form ng life. Well, whatsoever, di ba? Imagine, tignan mo human beings, so human na lang muna tayo. Yung mud, nandyan na lahat yan COH, EON Tapos nung kinreate niyan ni God, in a snap, nangyari lahat. Mabilisan. Ang tanong, yung sinasabi na yun na snap, gaano ba katagal kay God yun? Mabilis Hindi, Brad. Kasi si God ay siya nag-create ng time. So, hindi siya sakop ng time. So, yung sinasabing evolution na yan, baka ganyan nga talaga yan ginawa ni God. Pero para sa kanya, is just a snap of his fingers. So pwedeng konektado yung science sa religion. Not necessarily na mag-contradict sila. That is just my idea. Diba? So, para yung snap sa kanya, yung ganong process na. Kasi kung iisipin mo, parang ang kwento sa Bible. Kasi ikaw, bio ka. Whatever. Ako,
PT. So, sa PT, napag-aralan namin yung anatomy and physiology ng tao. Dami namin ganyan. Kumbaga sa pre-med, diyan kami. Yun yung talagang scope namin. So, pagka sinabi mong anatomy, yung disenyo ng katawan ng tao, even yung RBC and WBC pa lang pagdating sa bakterya, masyado na matalino. So technically, sino nagsabi yun? There is no God. Si Stephen Hawking. Di ba? Sinabi niya gano'n. I believe in some of his works. Kaya lang parang, alam mo yun, parang paano mo ipuprove yung isang bagay na hindi mo pa napapatunayan? Well, first of all, like I said, it's just my idea. Hindi sa ano to. Ito ay a little bit diversion na. Na ang sinasabi ko, masyadong matalino yung pagkakagawa sa tao para sabihin mong walang Diyos. Kasi hindi siya pwede mangyari ng putya. Bigla ka lang naging ganyan ka. May artery ka, may veins ka na nagbabalik sa katawan mo, tapos in between may capillaries ka na nagdi-deliver ng mga oxygen sa muscle tsaka sa nerve. Parang impossible na nag-design. Parang impossible. Parang mag-create ka ng tao out of nowhere o mag-create ka ng creature out of nowhere, kahit yung isang pinakamatalino, hindi maiisip ng creativity niya yung pag-create sa tao. Kung paano ginawa yung liver, ano yung function ng liver, ano yung function ng kidney, paano nasisira yung kidney, yung puso. Well, actually, let me correct myself, no? Kasi ang sabi ko, impossible. Rather than impossible, it's improbable. Because even if it's 1 in a million or 1 in a billion, if there's a possibility, it is possible. Ano ibig ko sabihin? Kung halimbawa ako, di ba? Meron akong 3 kulay. Halos lahat naman ng kulay sa mundo, tatlong kulay lang ang pinagbabasihan. Ano yung mga yun? Red, blue, and green. Yellow. Red, blue, and yellow. RGB. Sa screen pala yun. Yago. RBG. Primary color. Red, blue, and yellow. Diba? Now, kung ako meron akong 3 kulay, ay bibigyan mo ako ng canvas at ibato ko yung 3 kulay na yun sa canvas, possible ba na makagawa ako ng Mona Lisa? It's random kasi parang ang sinasabi nila creationism is random tama ba? Hindi creationism, ano yung evolution. Is random. Diba? Kung magbabato ako ng 3 kulay. Hindi may point ka dyan. Hindi. Parang yung alam mo yung di ba yung art na nasasayangan ako, yung ewan ko, abstract art kasi sa kanila yun pero ako, para sa akin, a little bit mess yun. Kung sasabihin mong pattern based na art, yes, pero hindi ko siya masabing creativity talaga. Yung art na may timba, tapos may butas yung timba, and then pinaghalo-halo yung kulay doon. And then paiikutin yung canvas. And then saka isuswing yung art hanggang sa mag-form siya ng alam mo yung mga bata tayo, nagdo-draw yung may gear na bilog, tapos meron siyang pattern na ruler. Yung papaikutin mo doon, tapos magke-create siya ng pattern. Parang ganun din yun parang hindi ka talaga makakagawa ng Mona Lisa dahil ang magagawa mo lang yung mga linyang ganong klase. Brother. Yan yung sinasabi kong difference between impossibility and improbability. It's possible, actually. Possible na makagawa ko ng Mona Lisa kasi I have all the components. Uy, babato mo, hindi. Listen to me muna. Diba? I have all the components. I have the CHON. Diba? I have all the colors. I have the canvas. I have the ability to swing it. It's possible na makagawa ako. Pero it's so improbable. I have the possibility 1 in a million, billion, trillion, or whatever. Kasi I have all the components. But it's improbable na makagawa ako. Really, it's not real. Like this CHON thing. I have all the components. I have the lightning, 'di ba? Yung sabi yung lightning yan daw yung nag-struck. Tapos yan yung catalyst daw dun sa mga elements na yan I have the mud, I have the oxygen, I have the carbon. Kaya ginawa si
Frankenstein. Di ba? So I have all of these things. I have all the ingredients. Pero kung walang magluluto, definitely hindi yan makikreate. Kung walang magde-design. Di ba? Kung walang magdo-drawing. Kung walang magdo-drawing or whatever. Di ba? Random lang yung paghalu-haluin mo, kuryentehin mo, sindihan mo, hindi yan makaka-create ng life. It's possible, yes, but it's so improbable. So, naniniwala ka sa alien? Yes, definitely naniniwala ako sa alien. Pero yung may degree ng paniniwala para sa akin, yung alien, di ba? Sige, naniniwala ako na possible and probable na meron. Kasi sa dami ng galaxy, sa dami ng imposible wala alien. Chon lang yung kailangan It's possible and it's also probable. Kaya lang, since wala pa naman so far na proof, 'di ba? Well, yung aking belief hindi yung ganun ka-strong. And another thing is, wala akong masyadong reason to believe it deeply ba on a deep level. Kasi may alien kasi wala naman siyang point para sa buhay ko. 'Di ba? Kung may alien man o wala, ganun pa rin tumatakbo ba? Ganun, papasok pa rin ako sa trabaho, alagaan ko pa rin yung pamilya ko. It's the same thing. Ngayon, kung darating ang mga alien at meron silang impact sa buhay natin, 'di ba? Makikipag-trade sila ng technology or makikipag-trade sila ng kanilang resources. Kalakalan. Ibang usapan na 'yon, 'di ba? That's a different level of belief also. Kasi meron na siyang impact sa buhay ko. Something ganun ang ganun lang ang idea. Wala nothing so serious. Kaya may alien, kaya wala, it's no big deal for me. So halo ka sa religion and science. Mas naniniwala ako sa mga bagay na may sense. For me, kahit sa religion, kahit ano pa mang religion yan, sabihan mo ako ng isang bagay, if it reaches my heart, so be it. Pero if it doesn't make sense, hindi pa rin ako maniniwala. Dapat ang tama sa akin sa puso at sa utak. Pag ang isang bagay puro belief, maniwala ka na lang. Diba? Yes, sige, maganda yung... Ayoko magbigay ng example Alin? Diba? Pangit Siguro na lang, fictional. Diba? Like for example, sabihin sa'yo, magtatalon ka. Sinabi sa'yo ng religion mo, whatever religion that is, diba? Diba? Magtatalon ka, and mabibigyan ka ng blessing. Diba? Well, bigyan mo ako ng proof. Binigyan ka ng 100 pagtalon mo. Ibang usapan na yun. Yun yung sinasabi ko. Bigyan mo ako ng proof na mabibigyan nga talaga ako ng blessing. Directly or indirectly. Ano ibig ko sabihin? Diba? Kung pagtatatalunin mo ako, mabibigyan ako ng blessing kasi exercise sa akin yan. Mananiniwala ako sa'yo. Diba? Tapos meron din yung blessing kay God na dahil sumunod ka, meron kang spiritual blessing or sa future. Sige, naniniwala ako kasi lahat ng benefit nasa akin. And then meron pa akong direct kasi exercise nga yan. Makes sense. Diba? Yan. Pero kung sasabihin mo sa akin na back in, hindi ko maalala, early 2000, may mga kulto na nagsasabi na pagpasok ng year 2000, maguguho na ang mundo. Nasa na sila ngayon? Yung mga kulto na yun, naggawa ng mga bunker, naggawa ng mga cave. Diba? It's the end of the world. Diba? Party like it's the end of the world. Yan yung kanta na yun Ang point ko is... Mayan calendar? Whatever that is. Diba? Ang sinasabi ko, naniniwala ka sa something na possible na mangyari. Kaya lang nagkakaroon na ng negative impact sa buhay mo ngayon pa lang. Yun yung cancel na sa akin yung mga yun. So kahit anong faith, even sa faith ko, in fact, kapag walang direct at indirect benefit sa akin yung ito, cancel yan. May ebidensya. Naniniwala ka umabot talaga sila sa moon. Ang NASA. Pwedeng putulin muna kita sa get. Sige. Kasi kanina may sinabi ako, babalikan tayong topic dun sa sinasabi mo kanina. Alin? About sa tachyons and babalikan uli natin yan sa NASA, yung sa moon. Ano yung sinasabi natin kanina about sa tachyons? Tachyons, dark matter, faster than the speed of light. Kaya lang, hindi pa siya proven. It's just a theory na
meron daw tayong unseen energies. Kagaya dark matter is everything. Ayan, nandito. Anything that occupies space. Sumungkok. So technically, yung space ay consisting ng dark matter. So pagka ino-occupy na siya, ino-occupy na siya ng isang bagay o isang yung kunwari electric fan, ino-occupy niya at a certain space, hindi siya active. Ngayon, pagka pinakilos mo yung isang active na dark matter, yun daw yung tachyons. Ngayon, ang sinasabi, ang tachyons, tumatagos daw yun sa kahit saan. Okay. Kasi ang light hindi siya tumatagos di ba? Nakakain siya ng black hole, nakakain siya ng wormhole, anything na hole. Asshole. Okay. So technically, yung tachyons is just an active dark matter. So, kung aanuhin mo yung tachyons, kumbaga paaandarin mo, it might create teleportation. Kung ma-activate natin ang tachyons. Kasi para siyang yung, di ba nga, nothing escapes the black hole. So technically, ang black hole ay consisting pa din ng dark matter sa loob. And kinakain niya yung mga light. So hindi kaya partly ang isa sa mga energy na nakapaloob dun sa black hole ay active tachyons. Okay. So, pagka daw na gamit mo ng maayos yung tachyons, you can create, kasi ano meron sa black hole? Time warp or nakakapag-teleport ka from point A to point B. Ang mangyayari, para siyang papel na imbis na point A and point B, ayan, point A and point B, ito yung itatravel mo. With the dark matter or black hole tachyons, diretso ka na, point A to point B, ganyan lang ang distansya. So pagka active yung ating tachyons, pwede natin siya magamit as an energy source for teleportation. Ngayon, how do you harness the dark matter? Yun yung pinakatanong. Okay, food for thought. Ayan, yun yung idea mo sa Big Bang. Hindi lang siya hindi, kaya nga sinabi, di ba, may sumabog. So technically, sumabog siya. Ano yung pagsabog niya? Kasi naniniwala ako, wala pang space. May space na before the Big Bang. Okay. Pero yung galaxy natin and yung observable naabot ng mata natin ay nangyari dahil sa Big Bang. Pero lahat ng hindi natin nakikita is dark matter, which is nauna pa sa atin. Kagaya nung naalala mo yung tanong ko sa'yo dati, anong meron kapag wala lahat? Wala. Kasi sa religion nyo, hindi pwedeng isipin kung ano ang itsura ni God. Yeah, that's true. Kasi parang blasphemous yun, parang nag-iisip ka na paano kung tao siya? Hindi, ganyan. Sa Catholic, kawangis ng tao. Ano itsura yung kawangis lahat ng tao? Anong mukha nun? Diba? Sa Biblia, I don't know kung eksaktong ginamit, na ang sinabi ang Diyos ay kawangis ng tao. Ngayon, anong itsura ng kawangis ng tao? So, from there, nai-imagine ko na ang dulo ng universe is reflection. Kasi how do you explain the kawangis ng tao? Kamukha ko, kamukha niya. Ano yung ganun? Mirror, di ba? Alright. So technically, maaring si God sa amin, it's a figureless mirror. Kasi malay mo, 5-dimensional siya.
or 10-dimensional, hindi natin alam. Kasi ang observable pa lang natin is 3-dimensional. Doon pa nga lang sa 4th dimension, nasisira na yung utak natin, yung tesseract na sinasabi, the cube upon a cube. Kaya lang, hindi siya yung, di ba, ginamit siya sa Avengers. Yung tesseract, ang meron nando sa tesseract is just a normal cube. Pero ang tunay na itsura ng tesseract ay gumagalaw na cube. Okay. So, ano yung itsura nun? Gumaganon siya. Out of nowhere. So, nagpapalit yung loob sa labas, umiikot siya continuously para lang makita mo yung 4th dimension. Oh. So, kung sasabihin mo na na-create ang universe with the Big Bang, yes. Pero naniniwala ako na may universe, na-create ang galaxy, yung buong mga stars natin, mga ganyan, with the Big Bang, yes. Pero naniniwala ako may space na, even before. Now that you mention it, no, eto naman ang another thing na unique na pinaniniwalaan ko. Again, maaaring wala ito sa Abrahamic faith. It's just my belief, but still somewhat religious, you know. Kasi itong realm of creating something out of nothing and creating nothing out of something is God's realm. Diba? Let me ask you something. Let me ask you this thing. Ano yung pinaka-smallest matter na na-discover ng science? Sa pagkakaalam mo. Ano ba mas maliit sa atom? Component ng atom. Quark, sabi nila. Quark, oo, quark. Kasi may mga maliliit na segments, maliliit na diyan papasok yung string building theory blocks. it's too much for me. Okay. Building blocks daw. Yeah. Kung tamang pagkakaintindi ko, ang building blocks ng quote-unquote ng atom is quarks or are quarks. Ngayon, tatanungin ko ulit sila, ano building block ng quarks? Hindi na, hanggang doon lang tayo. Okay, kung may ma-invento na naman sila, sabihin natin whatever, diba? Kung ano man yun. Kung ano man yung whatever na yun, ano ang building block nun? Tatanungin mo ulit. Ano ang point ko? Diba? Eventually, kaka-divide mo into smaller pieces. You create something. You will come up with nothing. And that nothing is the realm of God. Creating nothing, creating something out of nothing, and creating nothing out of something. Wala na tayo doon. So, that's just my unique idea. So, technically, naniniwala ka na yung sa Ant-Man kasi, meron silang microverse. Okay, hindi ko pa napapanood eh. And meron din silang macroverse. Yung microverse, yung palit sila ng palit eh. Hanggang sa sobrang liit na nila na ibang mundo na. Literal na yung time hindi na nag-i-exist. Doon dahil sa sobrang liit. Kasi yung distance, from here to here, pag ginanyan ko yung kamay ko, sobrang bilis na ganyan. Pero hindi na siya sakop nung time na yun kasi sobrang liit na technically, pag ginalaw ko yung kamay ko dito, eto, nandun pa din siya kahit anong lakad niya. Same ng time, same ng pangyayari. Parehas kami papunta dito. Pero yung kamay ko, ginanong ko lang, nakapunta na dito. So technically, pwede mo sabihin nag-teleport yung kamay ko. Okay. Pero, so, ngayon sabi, hindi daw nag-i-exist yung time or bumabagal yung time doon sa microverse. It's the same thing as macroverse. Ngayon sabihin natin, palakihin natin si Ant-Man. Pero this time, ang gawin natin, since lumalaki ka, yung matter mo, naghihiwa-hiwalay din. So ano nangyayari pag you want to create something na solid? You'll have to have the building blocks. Pinagdidikit mo yung isang bagay. The more na pinagdidikit mo siya, the more na strong yung dikit nila, the more na compact sila, the more na mas mabigat siya. It will give you a bigger mass. So same thing sa pag ng macroverse. This time maghihiwalay ka naman. Unti-unti naghihiwalay yung pattern mo.
Palaki ka ng palaki, kunwari malaki ka na sa mundo, pero hindi ka na mag-a-amount ng bigat na kasing bigat ng mundo. So technically, ang mangyayari is aangat ka sa mundo, pero ang bigat mo same pa din ang sa tao. So parang unti-unti ka nagiging kaluluwa kasi para ka nagiging hangin eh. Nag-i-expand yung buong atom mo, pinaghihiwalay mo. Ngayon, how will teleportation happen? O sabihin na lang natin, ito yung ating galaxy. Ito yung Earth na lang, Earth. Yan. Dito ako nag-umpisa sa pinakamaliit na to. And then lumaki ako ng lumaki eh. Pam. Lumaki ako hanggang sa ganito kalaki. Ngayon, etong kamay ko na lang, sobrang laki ko na eh. Ang nakapatong sa mundo. Pero hindi na ako solidify. Parang soul na lang ako. Ngayon, I want to teleport. Eh, nandito yung gusto ko puntahan. Kunwari, ito isang malayong universe na. Yung tuldok dito is just kasing liit ng Earth. Dito ko magpapaliit. Ngayon, ang tanong, how do you speed up the process? Kasi kung lumalaki ka paunti-unti and liliit ka pa ulit paunti-unti, it will take time. So, how will you create teleportation? Tingin mo? Is that a question for me or your question for you? Teleportation. How will you create teleportation? That's quite a realm that is already beyond me, on my education level. That's one thing. Ako din. Pero ito ay naisip ko dun sa isang binasa ko libro na anything daw na bakit ka nga ba fixated sa teleportation, by the way? Ha? Alam mo, naalala ko nung high school tayo. Tinanong mo ako yung childish na tanong. Ano? Yung kung magkakaroon ka ng superpower galing sa mga anime or whatever, mga hero movies, di ba? Yung mga ano sinagot ko dyan, Brad? Sinagot mo? Sinagot mo muna. Ang sinagot ko, sabi ko, yung ability to control air. Yan, naalala ko yan. Sabi ko kasi lahat ng beings, di ba, kailangan nila ng aerobics sa something. Basta they need air. So technically, kaya mo i-sip up yung this is just to harm me. It's so childish. But actually now, ngayon mature na tayo. Parang naiisip ko, ang the best ability is teleportation. Why? Kasi mababaw yung idea ko. It's just because of logistic. Kasi I think kaya walang equity sa mundo. I'm not talking about equality, I'm talking about equity. Yeah. Kung bakit maraming mayaman, bakit may mga mayayaman, bakit maraming mahirap. 'Di ba? Kung bakit yung iba kasi kung lahat magte-teleport, wala na may kotse. 'Di ba? Lahat ng kailangan ng tao is just because of transportation. Exactly. Nung may teleportation ng merong ability to teleport, 'di ba? Walang mahirap, walang mayaman, lahat pantay-pantay. It will create chaos. How do you kasi depende, kunwari. Pwede meron akong relo to teleport. Teleport and then nagnakaw ako sa bangko, then umalis na ako. That's another thing. That's a different thing. Ayun nga, it will create chaos. Kaya nga hindi siya nakikreate. Kasi it's just a childish talk. Just a childish talk. yung sinasabi ko kasi, how do you go galaxy beyond galaxy? So, paano ka magta-transfer from this planet to that planet? Kung para Star Wars, di ba? Sa Star Wars, meron silang tinatawag na quantum jump or hyper speed na sinasabi na ang nangyayari is pupunta sila dun sa eksaktong pupuntahan nila without the direction. Para nangyayari is tumatagos sila doon sa para wala sila nababangang asteroid. Ganun daw kalaki yung space. Parang dire-diretso ka lang. Imagine mo, dire-diretso na sila sa space, pupunta sila doon sa isang star, wala sila mababanggang asteroid. How do you create that?
Ang sinasabi ko, i-divide mo yung mga atom mo and then i-reconstructure mo ulit dito sa lugar na to. Diba, from here, nanggaling ako dito, so lumaki ako, eto na yung kamay ko, ginanong ko lang yung kamay ko, and then gusto ko lumiit dito sa eksaktong point na to. Liliit ako pa ganun. Ngayon, ang tanong, gaano kabilis yung pagliit ko tsaka paglaki ko? I think ang makakasagot nun yung tachyon. Kasi kung mamamanipulate mo ang dark matter, mamamanipulate mo yung sarili mo. At kung mamamanipulate mo yung dark matter, you can create almost anything. So kaya hindi tayo binigyan ni Lord binigyan ni God to the talent, or hindi pa tayo binigyan ng intellect para kontrolin ang dark matter. Kasi pag na-control mo yung dark matter, you can control anything. Even time, yun. Hindi mo di ba sabi ko, binubyo mo yung time. This time, nagte-teleport ka na. So technically, nag-dwell ka din dun sa time. Nag-glide ka din dun sa time. Okay. So, to sum it up, wala talaga sa atin yung realm na yun. Wala sa atin. Kasi pagka na-breach natin ang realm na yun, magkakaroon na tayo ng almost equality or at least ability ni God. Exactly. So it's not for us. It's not for us. Sadly, it's not for us. Now, all wag ka umusog. Sorry. All those interesting topics. Yeah. No? First episode natin to Diba? Heavy na agad. Ngayon, itong Big Bang, di ba? Gusto mo i-connect kay FPJ. Freaking hell, FPJ. Bakit nga ba natin bakit mo naisipan na itong si Big Random, FPJ. FPJ. Kasi naniniwala ako, brother. Ito yung parang pinaka-tema nung aming podcast. Mag-relate na mga something na... Kaya ang title namin is Everything. Hindi siya everything. Everything siya. So, from smaller parts, ang ibig namin sabihin, lahat yan konektado. Okay. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo, anong connection ni Elvis Presley kay Angel Locsin? In six steps. So, una, Elvis Presley, rock and roll, pangatlo, artista siya, pang-apat, sinong umiidolo kay Elvis Presley, pang-lima, pang-apat, artista siya, hindi siya kasama. Pangatlo, sino yung umiidolo kay Elvis Presley dito sa Pilipinas, pang-apat, si Eddie Gutierrez, ang isa sa mga magaling na Elvis Presley dito at na time before. So anong connection ni Elvis Presley kay Angel Locsin? Ito na, dalawa na lang. Sinong anak ni Angel Locsin? Ni Eddie Gutierrez? Sino nga ba yung dalawang Gutierrez na yun? Okay. Tagalin natin si Raymond. Raymart. Naging anak gaga. Raymart Claudine. So si Raymond and Richard. Si Richard, ano ang mga ginawa niya na series? Mulawin. Yun na, Mulawin. From Mulawin, sinong partner niya doon? Si Angel Locsin. Okay. So, yun yung connection. Hindi ka daw lalagpas ng anime. So, from Big Bang, to sum it up, from Big Bang, nagkaroon ng creation, di ba? Na-create yung galaxy natin. Okay? So, yung okay. Yung galaxy natin yan, Big Bang. So, yung galaxy natin, may mundo. So, yung mundo natin, merong bansa. So, yung bansa natin, nandun tayo sa Asia. So, sa Asia, nandun yung Pilipinas. At dun sa Pilipinas, nandun si FPJ. Para sa akin, medyo well, it makes sense, pero mababaw. Hindi, parang pinagkasunod-sunod. Ito yung idea ko. At try malalim to. Kasi, sabi ko nga masyado akong fixated kanina Big Bang,
fixated ka dun sa part na teleportation. Ang teleportation, di ba? Definitely, it requires a lot of power. Di ba? Sa lahat ng atake ni FPJ, iconic, ano ang pinaka nagre-release ng pinakamalakas na power? Para sa akin. Mahirap yung tanong mo. Sige, ano yung pinaka nag-exert ng most energy? Yung sa akin, relate sa teleportation eh. Nililipat ka. Inuupakan. Pagkadulpe. Ililipat para sinampay sa inuupakan. Nag-teleport. Ang lakas na damage, Brad. Yan ang pinakamalakas na damage. Kasi after ilipat, mga 1-2 suntok lang, tapos na ang laban. Parang ng relation sa ang ano naman yan. Ang isa ko naman tingin dyan, bakit konektado si FPJ sa Big Bang? Nilabas ko na kanina, Oppenheimer, nandun na tayo eh. Okay. Sa Oppenheimer may nuclear bomb. Okay? Ngayon, nung gera, anong mga ginagamit nila? Anong mga ginagamit nila? Tangke, artillery, rifle. Anong madalas gamitin ng mga Pinoy ng mga pulis dati? Bukod sa senyorita na ang original na issue sa mga pulis, di ba, 38 caliber? 38 caliber. Pagkakaalam ko. Ngayon, anong pelikula ni FPJ na gumagamit siya ng 38 caliber? Ang may connection sa baril. Halos lahat naman eh. Anong pelikula? Magnum. Sa kanya ba yun? Ako sa kanya. Magnum 357. Magnum Muslim. Hindi ba si ano yun? Hindi si ano yun eh. FPJ yun. Hindi si ano yun. Si ER Ejercito yun eh. Siya ba yun? Oo. Akala ko si ano yun. Hindi si FPJ yun, brother. Eskwala. Si FPJ ba yung Eskwala? Ano ba yung Eskwala? Eskwala is the ano, di ba? Pero ano parang other name nila yun sa 45 eh nung kasi mukhang baril. Mukhang Eskwala. Mukhang Eskwala. Ganun. Isa yun. Isang bala ka lang. Sa bala ka lang. Si FPJ ba yun? Gagi, FPJ yun. Gagi, sige, Ace Berhel ata yun. Gago, FPJ yun. Hindi ko alam, isang bala ka lang. Parang ata. FPJ pelikula 1983. Gago. Yun yung connection. Okay. So, Big Bang, nuclear bomb, Oppenheimer, baril, tapos pelikula, isang bala ka lang, FPJ. Tapos, FPJ, isa pa. Diba? Ano? Kasi si Oppenheimer, diba, for the first time in history, naka-invento siya ng something so complicated na armas. Which is the atomic bomb, the nuclear bomb. Diba? Pero, si FPJ, when it comes to weaponry, sophisticated din, and nakaka-invento rin siya ng mga tawag doon, kakaibang tricks. Eto, ano pala? Comes to weaponry. Paano siya magkasa ng baril? Iconic. Paano magkasa ng baril sa FPJ? Paano nga ba? Gago yung sisipain. Yun ang connection niya sa Oppenheimer. Gaya kakasa sa pao. Paano nuclear bomb, boy? Nuclear bomb possible, pero yung maikasabi parang ewan ko lang. Kasagyan. Para load of nonsense. Tayo na. Eto, hindi ko alam kung totoo to Ito ay sinabi lang sa akin, pero hindi ko alam kung sure to. Bakit si FPJ mahilig magganon? Yung ipasok yung tab sa... dalawang ganun, tapos ganun, di ba? Bakit? Bakit nga kaya? Ang nagsabi sa akin, isang tao lang, parang ang sinabi niya, maiksi daw kasi yung isang kamay ni FPJ.
para hindi mahalata. Ayan, parang deformity ba yan? Oo, para siyang pag ginanon mo siya, hindi siya pantay. Komang Mahaba ba yung siya? isa. Nakomang ba? Na paano? Hindi komang mas maiksi lang daw talaga yung... Kumbaga, parang genetic. Oo, so parang pagka pinatong niyang ganyan, nagpapantay yung ano. Kaya pansin mo, brother, pagka si FPJ ay, di ba, luminyang ganyan, medyo nakatagilid din yung isa. Yung pala yun. Yung Hindi pala pantay yung ano. Hindi pantay yung kamay. Kaya yung, di ba, si FPJ, kanan kaliwete si FPJ. Kaliwete si FPJ. Pag gumano na si FPJ. Kaya pala ganun sumuntok yun. Para pantay. Yung bike lane, gagawin yung bike lane nakalid. Yung mahaba yung nasa likod. Para pantay. Kaya pa now it makes sense. So yun yung sorry lang. Yun yung related nung topic natin ngayon. Okay. So this is the first episode, yung creation. And bakit tayo napunta kay FPJ? Kasi hindi siya nonsensical. Ang sinasabi lang natin dito, lahat ng bagay sa mundo, sa galaxy, sa universe ay related. Yes. So pinsang ko to. Masaya. Saya. Okay, so let's pack it up. See you next episode. Maraming salamat po. Ay, gago, nakalimutan natin yung pakilala. Dutch, Jerry.